reduce fxyz is equal to summation 0156 to a minimum numbers of literal. Okay? So, yan. Dati, kung natatandaan nyo nung college, dyan na pumapasok pag ganyan, yung tinatawag nating Karnaugh mapping. Karnaugh mapping or Karnaugh map. Okay, so yan rin po yung gagamitin natin ngayon. Okay, so paano na nga ba ulit yung Karnaugh map? Yan yung nagdo-drawing tayo ng box. Yan natin. Okay. Yan yung box na natin. Then, nakadepende ngayon kung alin yung mangyayari. So, kung naalala nyo sa Karnaugh map, mayroon tayong ganyan dyan. Tama? Nandito si X at nandito si YZ. Pag tatlo lang. Okay, tatlo lang yan. X, Y, at saka Z. Okay, so ilang box yung kailangan mo ngayon? Ang gawin mo lang, 2 raised to 3 mo. Okay, bakit 3? Kasi tatlo yung X, Y, Z natin. So, ilang box yung kailangan natin? We have 8 box. Okay, so 8 boxes. Paano mo natin hahatiin? We have 4 columns by 2 rows. Natin line. Then, line ulit. Natin line. Okay, 4 columns and 2 rows. Ayan. Medyo malaki. Okay, bakit 4 columns and 2 rows? Kasi dahil dito sa ginawa natin. YZ 2 squared, tama? And that is become 4. So, 4 columns yan. Yung nasa taas yan. Then, 2 rows. Kasi, 2 raised to 1. Okay. Then, ano yung next natin? Kung naalala nyo pa. I-input natin yung 0157 sa ating box. Okay? Ang pattern natin sa box natin, we have 0, 1, then, nandito si 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So, ganyan yung ayos ng box natin. Then, lagyan lang natin ng 1. Yung binanggit doon sa summation natin. So, si 0 daw, may 1. So, nandito, lagyan mo ng 1. Si 1, may 1. Si 5, may 1. At saka si 7, may 1. Okay. Yung iba, wag nyo nang lagyan. Siya lang ang lalagyan nyo. Okay. X bar palagi. And this is X. Tapos dito, Y bar, Z bar. Y, Z, Y bar, Z. Then, Y, Z, Y, Z bar. Okay, ganyan palagi yung pattern. Okay? Y bar, Z bar, Y bar, Z, Y, Z, Y, Z bar. Yan yung gagamitin natin para mahanap yung tamang sagot. And, lastly, kung naalala nyo, kailangan natin mag-groups. Okay? Ang grouping natin dito sa Karnaugh mapping, ang pwede lang nating i-group ay group of 8s, group of 2s, 4s muna, then group of 2s. Okay. So, yan lang yung mga pwede mong i-group ngayon dyan sa Karnaugh mapping natin. Okay? So, ano yung pwede nating gamitin group? We can use group of 2s. Okay? Anong group of 2s yung kailangan natin? Ito, pwede mong i-group yan. Tama? Pwede nating i-group yan. Tapos, pwede kong i-group to. Okay. Ngayon, sir, pwede ko rin po bang i-group itong portion na yan? Yes, pwede mo siyang i-group. Basta take note, hindi pa na sasakupan ng lahat. Okay?
Pansin mo, itong 1 na to, nasakop na ng isang portion na yon, tama? At itong 1 na to, nasakop na rin ng portion na yon. Okay, ngayon pag sinakop mo pa yan ng isa pang paganyan, kasi sabi mo, group of 2's, okay, wala ka na pong makukuhang sagot. Bakit po? Kasi nga po, nakasama niya na ngayon yung wala nang naiwan na pares or wala nang naiwan na isa. Okay, kaya hindi mo na kailangan i-group pa yan. May kasama na sila, magkasama na sila yung kailangang magsama. Okay, so nagkasama na sila. Okay, so hindi na natin kailangan i-group pa kahit group of 2's yung paganyan. Hindi na po, tapos na po tayo, hanggang dyan lang. Okay, then next step natin, kukunin natin ngayon yung sagot using yung group natin. Okay? So, itong unang group natin, saan siya nakatapat sa portion na to? Saan siya nakatapat sa portion na yan? Yung itong unang group. Diba, nakatapat siya dito kay X bar. Okay, so X bar kaagad. Ilagay nyo kung saan siya nakatapat. Then, dito sa taas, saan naman siya nakatapat? Dito kay Y bar at saka kay J bar. Okay? Ngayon, ang kukunin mo lang dyan, yung naulit. Alin ba yung nauulit dyan? Diba, ang naulit lang is T, Y bar. So, yan na ngayon yung ating bulihan sa portion na yan. Okay? Okay, then proceed tayo naman sa baba. Saan siya nakatapat? Doon kay X. So, kay X naman siya. Then, saan naman, ano naman yung naulit? So, kay X siya nakatapat. Ano naman yung naulit sa portion na tapat niya? Diba, dito siya nakatapat? Diyan siya nakatapat. Tama? Diyan siya nakatapat. So, ano naman yung naulit? Ang naulit naman ay si Z. So, yun naman yung ilalagay mo dyan. Okay, nasundan? And yan, ngayon naman yan na ngayon yung final answer. Hindi mo na siya isi-simplify pa kasi na-simplify na ng ating Carnot mapping. So, ano yung final answer? That will be letter A. Okay, troubleshoot po yan. Plus po dapat yan. Okay, so letter A yung tamang. Okay, nasundan sana, engineers. Paki-screenshot po. Then, last item tayo bago tayo mag-proceed sa next topic. Okay, 48. Ganun lang ulit. X, Y, Z. So, 2 raised to 3. 8 boxes. So, kopyahin na lang natin yung box natin dito. Try natin yung 1. Tapos yung mga kulay. Natin ng Y bar Z. Okay. Ngayon, ano-ano yung mga numbers na binigay? We have 1. We have 2. We have 3. We have 6. And we have 7. Okay. So, ano-ano nga ulit yung mga groups na pwede nating i-group? We have group of 8s, 4s, at saka 2s. Okay. So, ano yung pwede nating i-group dyan? Okay. Pwede nating i-group to. Tama? This is group of 4s. Ngayon, itong 1 na to, may group ba siya? Wala. Hindi pwede ang group of 1s. Tama? So, anong gagawin natin? Pwede mong ngayong kunin ngayon yung sa kabila. Okay, pwede nating kunin yan. Bakit pwede nating kunin? Kasi itong portion na to, wala pa po siyang ka-group. Solo pa siya. So, pwede siyang mangagaw sa kabila. Okay? So, yan na. The next step, punta na tayo sa pagkuha ng ating bulihan. So, saan nakatapat yung kulay green na bilog? Nakay X bar. Tama? Nakay X bar siya. Bigyan ko na lang. Then, ano yung naulit sa kanya dito sa taas? That is Z. Tama? So, X bar, Z. Plus, okay, proceed tayo kay yellow. So, kay yellow, saan siya nakatapat dito?
kay x bar at saka kay x. So, hindi ngayon natin ilalagay si x. Bakit? Natapatan niya kasi yung dalawa. So, pag ganyan, huwag nyo nang ilalagay si x. Okay? Wala tayong ilalagay na x. So, ang ilalagay na lang natin is yung anong naulit sa taas. Ano ba yung naulit sa taas? That is, si y. Tama? So, yan na ngayon yung final answer natin. So, x bar, z, plus y. Okay? So, anong letter yan? That is letter T. Ayan. So, paki-screenshot, engineers. Okay, last 3 items tayo ng solving bago tayo mag-objectives. Number 49. The NOT symbol at the output of an OR converts into what? So, bago natin yan i-discuss, discuss muna natin yung different logic gates. So, may ibang logic gates tayo. Sa ibang papel na lang. Hindi ka kasi dyan. Okay, so may iba't ibang logic gates tayo. Una, yung tinatawag nating AND gate. Paano yung operation ng AND gate? That is A times B. Next, we have the OR gate. Operation natin, A plus B. Then, we have the NOT gate. Yung NOT gate mo, complement lang po yan. So, ano natin? Yung may A bar. Okay? Then, next gate, we have the NAND gate. Ang operation natin, lagyan mo lang ng bar sa taas. A times B, then bar. Okay? Then, ganun rin kay NOR gate. A plus B, bar sa taas. Then, meron plus 2, we have the XOR gate. Ang operation natin, so sa XOR, dito na papasok XOR at saka XNOR. Diyan papasok yung De Morgan's theorem. Okay? Ang formula natin for XOR, that will be A plus B. Okay? Ang equivalent po niyan, ganito. A, B bar, plus A bar B. Okay? Yan yung XOR. Then last gate natin is yung XNOR gate. Okay? Lagyan mo lang ng bar sa taas. Then, ang operation natin dyan, lagyan mo lang din ng bar sa taas. AB bar plus A bar. Ayan. So, yan yung 7 logic gates natin. So, paki-screenshot, engineers. Okay, so try natin si 49. The NOT symbol at the output of OR gate. Okay, so sa OR gate mo daw may NOT. So pinagsamang NOT at saka OR, that will become NOR. Tama? NOT at saka OR. Okay, number 50. 3 input AND gate followed by a NOT gate has 3 inputs. X is on, Y is off, Z is not on. Okay, try natin i-drawing si number 50. AND gate, ang symbol niya pa ganyan. May tatlo daw output. X, Y, at saka Z. Tapos, may NOT gate, ang symbol niya triangle. Diyan. Okay, so ano daw yung lalabas dito sa output kung ang X mo ay on, Y mo is off, Z mo is not on. Okay, pag is not on, equal lang yan kay off. Take note, pag on, ang value mo is 1. Pag off, ang value mo ay 0. Okay, so pwede natin pong i-calculator yan. Paano? Ganito. Punta ka sa mode 4. Then, punta
punta ka kay binary. Okay? Kay binary, sabi niya dyan, tatlong AND gate. So, anong gagawin mo? Ano ba yung tatlong input natin? Ito yung 3 inputs natin. 3 inputs natin. Okay? So, si 1, click mo si 1. Then, punta ka kay shift. Puntahan mo ngayon si 3. Ayun, si AND gate. Okay? Shift 1, 1. Then, ulitin mo lang. 0 input mo. Then, isa pang N. Shift 3, 1. Okay? Then, 0. Equals 0. Okay, yan na ba yung final answer? Hindi pa. Sabi niya kasi, mayroon kang NOT gate. So, ibig sabihin, lagyan mo pa ng NOT dito sa umpisa. So, shift 3, kunin mo naman si NOT 5. Okay, so ganyan dapat yung nasa calculator mo. So, anong magiging sagot? 11111. Ibig sabihin ng 11111, ang logic gate mo ay naka-on. Ang circuit mo ay naka-on. Okay? So, ganun po. Pwede nating i-calculator yung ganyang outputs. Nasundan ba? Pupunta ka lang kay shift 3. Okay? Shift 3 ng mode 4. Okay? Mode 4, then shift 3. Ganun rin kay 51. Kay 51, ano yung binanggit sa 51? In a logic circuit, what is the output? XOR. Okay, ang input mo ay 0 and 1. Okay, so ganun lang. Input mo si 0, then shift 3, hanapin mo sa XOR. Ayun, sa XOR. Then, pindutin mo si 1. Anong sagot? 1. Ang final answer will now become letter B. Done? Ayan. Okay? So, hindi mo na kailangan mag-solve sa papel. Pwede na sa calculator. And lastly, in a logic circuit with input A and B, OR gate daw, hanapin natin yung A or B. Okay, so ganun lang. Input mo si A, 0, shift 3, then kunin mo si OR. Then, 1. Anong sagot? 1. So, that will become letter C. Okay? That will be your final. Then, ano bang ibig sabihin ng ASCII? Okay, ang ASCII is American Standard Code for Information Interchange. So, yan yung ibig sabihin ng ASCII. Okay, next item. What is the standard method for coding data on 80 column 12 row card? Okay, so bago natin sagutin yan, sagot pala dyan is Hollerith code. Okay, pero may iba't ibang codes tayo. Ito lang yung Hollerith codes. Okay, sa Hollerith code, lagay ko na lang din. Bakit rin? Hollerith code. Nandiyan na yung pattern. Ano yung nakalagay dyan? 80 column, 12 row card. So, yun yung pattern nyo. 80 column, 12 row card. Okay? Then, sa ASCII naman, code rin po yan. Ang pattern nyo is 7 bits po siya. Budot, o baudot, kahit kayo nang bahala. That is 5 bits. Then, internal code. That is 6 bits. FCDEC. Okay, expanded binary code or decimal ata to. Nakalimutan ko yung ibig sabihin. Basta, extended binary code tapos decimal. Nakalimutan ko yung DIC. Okay, search na lang natin. Paki-search na lang. That is 8 bits.
Then lastly, we have the card code 12 bits. Ayan, pakitake note na lang yung mga yan, engineers. Baka sakaling gawing object. Octal coding involves grouping the bits in. Okay, pag octal coding, ginugroup mo in by trees. Okay, by trees. Okay? Then, may screenshot. Okay, next item tayo. 57. A blank is a group of bits that may be manipulated or stored at one time by the CPU. Okay, ano? Okay, manipulated or stored. A blank is a programmable multi-use machine. Dapat alam na natin yan. Programmable multi-use machine. That is your computer. Next item. Round pieces of flat plastic. Okay, round flat plastic as magnetized pads. Ayan na yung sigurong pattern nyo. That is a floppy disk. Number 60 is a secondary storage medium, generally non-removable. Okay, non-removable disk. Tapos, ano pa? Usually built into the computer. Okay, that is your hard disk. 61. On personal computer, ano ba yung may pinaka-largest capacity? Hard disk, 3.5 diskette, random access, or 3.5 diskette. Okay, that is your hard disk. Hard disk or hard drive, yun yung may pinaka-malaking storage sa computer mo. Sa kanilang apat, okay? ALU, ano ba yung ibig sabihin ng ALU? That is your arithmetic logic unit. Meron ba sa choices? Wala. Okay? Pero yung arithmetic logic unit mo is part ng CPU kung saan namamanipulate yung data. Yan. Yan yung tamang sagot. Okay, pag-screenshot. Okay, next item tayo. 63. Resides in the main memory while the computer is on and directs after application. Okay, so ano yan? 63, that is your storage. Main memory while the computer is on. Resides in the main memory. Basta storage ang sagot dyan. What allow choosing command from menu? From the word menu, that is your menu-driven interface. 65. A blank is list of instructions na if-follow in order. Okay, that is your program. Next, non-impact jet, a non-impact printer that forms image using little dots. Okay, may nakita kang dots, dot matrix ang sagot mo, mali. Okay, ang sagot po dyan ay inkjet. Yan yung pattern, little dots, inkjet. 67, a process of using microcomputer, mouse scanner, laser printer, combines highly digital text, okay, to produce a quality output, that is your desktop publishing. 68, a network that allows user to have fast and flexible access to large information and documents. Ano yan? Sa tingin niyo? Take note, a network, isang network lang yan. Okay, so hindi na yan kagad internet. Tama? Email, hindi naman network ang email. Hyperlink, link na yan. So, ang tamang sagot ay hypertext. Okay? The
Next, network computer has 3 rows. O kung papansinin mo, 3 rows. So, sa choices, hard disk, roll ba yan? So, hindi. Elimination method tayo. Box modem, roll ba yan? Hindi. Pierce, roll yan? Pwede. Platters, roll ba yan? Hindi. So, ano yung final answer? Pierce, syempre. Siya lang naman yung nag-iisang roll dyan. Okay, paki-screenshot, engineers. Then, last, 70, network of networks. Okay, yan na. Network of networks. So, maraming networks yan where people can retrieve, communicate, entertain, etc. That is your internet. Okay, so yan yung internet. Network of networks. Maraming networks. Okay, 71. A blank is one in which all microcomputers and other communication device are connected to a central hub. Ibig sabihin yan, ganito, mayroong central hubs dyan, tapos may iba't ibang network na nakakonekta po dyan. Okay, so kung papansinin mo, anong shape yung na-form? Star, tama? So that is your star network. Next, connected in continuous loop. Okay, so paano naman yan? May mga network daw na nakakonekta ng continuous loop. Okay, so that will become your ring network. Then, parity bit. Pag may nakita kang parity bit, ang sagot kagad dyan ay check bit. 74, two-way parallel path which connects the processor and memory containing addresses. Okay, containing addresses na nagko-connect sa processor at memory. That is your address bus. And last item, which is the following is the fastest method to transfer data. Anong sagot? That is your, hindi na si Bluetooth. Okay, hindi Bluetooth ha. Napakabagal ni Bluetooth. Kundi si 802.11. Okay, that is your fastest method to transfer data. Okay, so dyan natatapos yung ating lecture for computer fundamentals.